Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskarting nanay. At dahil nga palapit na naman ang pasukan, alam ko naghahanap ka ng extra income na pandagdag sa pambudget natin sa pang-araw-araw. Kaya ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang moist chocolate cake in tub na madaling sundan at no bake. Kaya naman pwedeng-pwede sa iyo to. Dito kailangan natin ng 3 1/4 cup ng all-purpose flour. Mas mainam sa lain ng 2 hanggang 3 beses. Bali dito gagamit tayo ng cocoa powder premium dark red ng Bakersfield na 1 1/2 cup ang sukat. Then meron tayong 3 teaspoon ng baking powder, 2 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng asin. So ilalagay ko na lamang po dyan sa screen para masubaybayan ninyo ang mga sangkap na aking nilagay. Then pagkatapos natin mailagay lahat ng sangkap, ay kailangan natin tong haluin ng maigi. Tandaan ha, salain natin yung mga harina at cocoa natin para naman maiwasan natin yung buo-buo kapag tayo ay nagmix. Pagkatapos mahalo, naglagay ako ng pinaka-puwang sa gitna at naglagay ako rito ng 4 na pirasong large size ng itlog. Then, minix ko lang ng maigi and mag-a-add tayo dito ng 2 1/2 cup ng brown sugar. Pwede rin naman ng white pero mas mainam yung brown sugar para naman talagang mas moist yung ating cake. Then, maglalagay dito tayo ng 1 tablespoon ng French vanilla. Gamit ko ay Flavorade. So, pagkatapos natin ma-mix, mag-a-add tayo dito ng 1 cup ng vegetable oil. Then, maglalagay tayo ng 400 ml ng evaporated milk. At haluin po ulit natin. So, kailangan lang natin na matunaw ng maigi yung ating sugar. So, once na okay na, dito maglalagay naman ako ng tubig. So, ang tubig natin, ang sukat po ay 350 ml. So, lumalabas naman sa screen mga manay, yung bawat sukat ng aking ginagamit na sangkap. So, haluin natin ng maigi hanggang sa wala na tayo nakikita na buo-buo. Napakadali lang nito dahil itong ating recipe ay hindi tayo gagamit ng oven. So, i-steam natin to, kaya naman sa mga viewers natin na nanonood, nako, paniguradong matutuwa kayo dahil pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. At once na okay na, smooth na yung ating chocolate butter, ay pwede na natin itong iset aside. At para naman sa ating pan na gagamitin, ang gamit po natin dito ay small size na lyanera. Maglalagay tayo ng parchment paper. Kung wala kayo nito, pwede rin po ang brown paper, yung pambalot ng pandesal. Then, maglalagay tayo rito ng 3/4 cup ng cake butter, yung ating chocolate cake butter. Napaka-moist nito mga manay at talaga namang magugustuhan nyo yung timpla natin. Then once na okay na, steam natin to for 20 minutes and medium heat lamang po. Huwag po malakas para hindi naman pumutok yung ibabaw ng ating cake. Makalipas ang 20 minutes, kailangan natin yan tusukin ng toothpick sa gitna at once wala nang basa, ay pwede na natin tong hanguin. Then, dito sasalangan ko ulit ng panibago para naman sa ating pagluluto. Then, kung wala naman kayong steamer, pwede nyo naman itong i-bake mga manay sa init na 140 Celsius ang init ng 25 to 30 minutes. Then, eto na, okay na yung ating cake. So, bali dito ay nakagawa tayo ng 12 pieces na moist chocolate cake para sa ating tub. So, dito kakailanganin natin ng 750 ml na tub. Then, ganito po yung kanyang itsura kapag nakalagay. Then, tatanggalin natin yung pinaka-parchment paper. So, kaya kailangan natin isa 750 ml para po kapag naglagay na tayo dito mamaya ng ating sauce, chocolate sauce, ay hindi dumikit sa takip yung design na gagawin natin. Pwedeng nakaganyan, pwede rin namang nakaganito. So, nasa inyo kung anong gusto nyong paglagay ng inyong cake sa inyong tub. So, kung gusto nyong pantay, ganon. Kung gusto nyong paoblong or pabilog yung ibabaw, ganito yung gagawin ninyo. Ayan. So, pwedeng-pwede itong pangregalo at pwedeng-pwede rin naman pong pambenta at pwede nyo rin itong i-stock. So, pagkatapos natin mailagay sa ating mga tub yung cake, ay eto, gagawa tayo ng ating chocolate sauce. So, simple naman ang kailangan dito. Meron tayong 1 1/2 cup ng brown sugar, then half teaspoon ng asin, 1 cup ng dark cocoa powder, then half cup ng cornstarch. Yung cornstarch, ito po yung magpapalapot sa ating chocolate sauce. Then, hahaluin ko lamang po.
Then pagkatapos natin mahalo, dito maglalagay tayo ng 1 litro o 1,000 ml ng evaporated milk. Bali dito gumamit po ako ng 2 lata na malaki na evaporated milk. Tapos nag-add na lang ako ng konting tubig kaya naging 1,000 ml. So ganoon na lamang po yung inyong gagawin. Then hahaluin natin to para matunaw po ng maigi yung ating cocoa powder. Then, yung ating sugar. Ginagawa natin yon para maiwasan na masunog bago natin isalang sa kalan. Then, kapag natunaw na, saka natin to ilalagay sa ating kalan at lulutuin sa katamtamang apoy lamang. Then, kapag nilagay na po dito, kailangan wag nyo nang iiwanan para maiwasan na masunog. Continuous ang paghalo hanggang sa mararamdaman nyo na bumibigat na po ang paghalo. Maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng French vanilla. Then, mix lang ulit natin. So, madali lang po to. Mga ilang minuto lang, makakaluto na kayo ng inyong chocolate sauce. Mga wala pang 10 minutes to, mga manay. Then, kapag ganito na, kumikintab na siya, at bumibigat na yung paghalo natin, so ito po ay luto na. Kapag ganito na, continuous lamang sa paghalo. Then, yung pinakalas natin, maglalagay tayo dito ng butter. I use a Bob butter oil blend ng Bakersfield para mas malinamnam talaga, mabango, at makintab yung ating chocolate sauce sa ating cake. Then, mix lang natin. At patayin na yung kalan para maiwasan ng masunog itong ating sauce. At pagkatapos niyan, ay pwede na natin itong pahingahin para naman lumamig bago natin ilagay sa ating mga cake. So, ito po. Dahil malamig na yung ating chocolate sauce, ay pwede na tayong maglagay sa ating mga cake. So, dito naglalagay lang ako ng half cup ang sukat sa kada tub. So, kung mapapansin nyo, makapal yung kanyang pagkaka-coat sa ating cake kasi maganda yung pagkalapot ng ating chocolate sauce. So, tansyahin nyo lamang po. Bali, dito sa ating recipe ay sakto po yan para sa 12 tubs. Yung ating chocolate sauce na ginawa. Then, itong aking pinandidrizzle, ito po ay condense. Ito po ay optional mga manay ha. Kaya konti lang yung nilalagay ko na condense para may design yung ating cake. Siyempre, magandang pambenta kapag maganda yung design ng ating cake. Then, maglalagay tayo dito ng chocolate chips sa ibabaw. Kung ayaw nyo naman ng chocolate chips, ay pwede kayong gumamit ng mga roasted nuts, almond slice, or kung anong mga pang-toppings ang gusto nyong ilagay, gaya ng mallows. At eto na, tapos na ang ating moist, chocolatey, na pwedeng-pwede nyong pambenta. At alam ko, nag-aabang kayo kung magkano yung costing natin dito dahil nga, alam naman natin na nagtaas na ang cocoa, pero pasok na pasok pa rin to sa ating budget na pwedeng-pwedeng pambenta. At kita nyo naman napakagandang tignan, lalo na kapag ganito yung pagkakadesign ng ating cake. So, kailangan talaga marunong tayong maglagay ng arte sa ating produkto para mas maka-attract tayo ng mga customer at mas lalo silang bumili. So, dito sa recipe na to, 12 tubs ng moist chocolate cake yung ating nagawa. So, magkano ba yung nagastos ko para dito? At syempre, habang sinasagot ko yan, titikman natin para naman habang tumitikim ako dito, nasasagot ko na yung mga katanungan nyo. So, bali dito po sa ating 12 tubs ng moist chocolate cake ay gumastos lamang po ako ng 698 pesos at i-divide natin yon sa 12 tubs. So, pumapatak ng 58 to 59 pesos ang kada tub na bibenta natin. Then, kung magtatanong kayo na, Manay, magkano yung costing mo sa cocoa? Sa totoo sa cocoa ay ang costing ko doon is 270 pesos. Malaki dahil tumaas, pero kung titignan mo, sa halagang 58 to 59 pesos kada tub ng chocolate moist cake na to, ay pwede natin tong maibenta ng 100 to 120 pesos. Depende po yan sa inyo. Pwede nyo ibenta ng 90 pesos para mas mabilis po yung pagbenta ng ating produkto. Again, ang pagnenegosyo, kailangan tandaan, marunong tayong mag-costing para naman hindi tayo malugi. At kita nyo naman ang lambot ng cake at sigurado akong magugustuhan nyo po ito dahil kahit wala kang oven
ay pwedeng-pwede mo tong gawin. Masarap, malambot, at hindi ganon katamis, hindi nakakaumay, at sure na babalik-balikan ng inyong mga customer. At eto na po, hanggang dito na lamang. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod.